Again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, medyo nagtataka lang ako Although, syempre, mainit na usapin, hot topic ngayon ng impeachment. Pero meron akong napansin di ba? Dito kay Chis Escudero, sa ginawa ni Boying Rimulya. After, 'di ba, na bigyan or maglabas ng whole departure order laban kay Senator Chis Escudero, parang nakakabingi yung katahimikan Parang hanggang doon lang, binigyan lang siya ng whole departure order, tapos tumigil na. Wala na. Oh, hanggang doon lang, mga minamahal. Matapos bigyan siya ng whole departure order, wala na, tahimik na. Bakit ganon? Wala man lang malinaw na susunod na na yapak dyan? Wala man lang malinaw na susunod na action dyan? Wala nang pananagutan. Bigyan lang ng whole departure order. Hanggang doon lang. Boying, hanggang doon lang. Sa ibang bansa, pag sinabing rule of law, batas ngipin sa ngipin, pangil sa pangil, suso sa suso, bunganga sa bunganga. Bakit dito may mga kasong pinapaboran? May kasong mabilis, tapos may kaso ding mabagal. 'Di ba? Tapos yung iba pinagtutulong-tulungan pa. Yan ba ay simpleng proseso? Tatanong lang tayo dito kay Boying, Yan ba yung malinaw na halimbawa ng hustisya? Kung meron kang whole departure order, dapat may kasunod, may kaso na yan. Kaso, yung precautionary whole departure order noong April 27 na nilabas ng Sandigang Bayan or ng 6th Division na nag-uutos, mga minamahal, na nagbabawal kay Chis Escudero, 'di ba? Na umalis ng bansa. Bakit parang tila baga hanggang doon lang? Wala man lang tayong narinig na i-freeze yung asset. Nagigets ninyo, mga minamahal? So, ang precautionary whole departure order, parte yan siya, aanginin natin ng isang investigasyon. Lalo na kung mayroong reklamong plunder, graft, and indirect bribery. Kaso ito yung problema dito, hanggang doon na lang ba? Sa whole departure order, may issue si Chis Escudero tungkol sa kanyang mga asset. Bakit hindi man lang pina-freeze? 'Di ba? Kahit kung i-lifestyle check niyo si Chis Escudero, yung dineclared niyang salen na 18 million, sobrang baba nun. Bakit? Mga minamahal. Nakakabili nga siya ng sobrang mahal na ginto, na diamonds. Dito nga po kay Heart Evangelista. Bagamat yes, may travel ban, pero bakit parang wala man lang formal na nilalabas ng freeze order laban dito kay Chis Escudero mula sa Court of Appeals, sa office mismo ng Ombudsman. Pero itong si former Speaker Martin Romualdez, gulat ako wala ngang kaso sa ICI. Pero lahat ng kanyang mga ari-arian pina-freeze. Gets ninyo, mga minamahal? Ito, si Chis Escudero, mayroong issue sa flood control. Issue sa mga kickbacks. 'Di ba? Na mismong mga kontraktor ang nagtestimonya laban dito kay Chis Escudero. 'Di ba? Si Roberto Bernardo nung September 2025 na hinatiran daw niya ng humigit kumulang 160 million at mayroong 20% cut, 'di ba? Ito nga pong si Maynard Ngo, 'di ba? Para nga po dito sa infrastructure projects mula kay Chis Escudero. Kaso sa kasalukuyan na ngayon May 1 na, pero case build up pa din ng Office of the Ombudsman. So tapos na, wala nang wala na. Ombudsman Boying, wala na, tapos na yung issue ni Quezon. 'Di ba? Kung meron ka mang sapat na basihan para pigilan ang isang senador na lumabas ng bansa, bakit tila parang kulang yung urge mo, yung urgency mo pagdating sa pag-freeze ng asset? Pero pagdating dito kay Martin Romualdez, bakit? Ang whole departure order, indikasyon yan
na merong seryosong kaso. Ngunit kung titingnan natin yung suma total, merong matigas na kaso, madiing kaso, itong si Chis Escudero. Bakit parang half-measure justice ang nangyari? Binigyan nga siya ng whole departure order pero hindi naman sinagad. Parang ang taas ng double standard eh. Itong si Martin Romualdez, wala naman siyang kaso sa Independent Commission for Infrastructure. Pero biglang kinasuhan. 'Di ba may whole departure order, hindi pwedeng makaalis, naka-freeze yung asset. 'Di ba mukhang bungi ata ang ating hustisya nito sa ginagawa ni ngayon. Yung Ombudsman Boying. Alam mo, Boying, we love you so much. Sa totoo lang, we love you so much. Pero dito sa ginagawa mong trabaho, bumaba ka na lang dyan. Pahamak kayo. Sa totoo lang, kung ako magkukomento, real talk na. Pahamak. Oo. Kasi kapag ang isang politiko, naapektuhan agad ang asset, 'di ba? Mahirapang gumalaw yan. Oo. Paano yan? Malayang nakakagalaw, mga minamahal. Itong si Chis Escudero sa mga yaman na nakaw di umano sa taong bayan. Hindi naman ata dinidelayed si Chis, parang pinapabayaan lang. So, nagmumukhang selective itong ating enforcement. Diba? Bagal ng hustisya, pero pagdating kay Martin, ba't parang ang bilis? Ano yung gusto ninyong mangyari kay Martin? Ikulong? Kasi ang kaso, plunder? Ganon? Pinagkaisahan? Anak ng yuta? Ano kala nyo sa amin? Mga bobo? Mga tanga? Mga hindot? Grabe naman tong mga na to. Ang pera ng bayan ay pera ng bayan. Ang pondo ng bayan ay pondo ng bayan. Ang pera ng taxpayer ay para sa mga taxpayer. Parang napakasalimot naman na marinig namin ng pera ng taong bayan ginagamit para sa napakabonggang handaan, napakabonggang fashion show, pang jet ski, private ski, 'di ba? Ng isang fashionista na asawa ng isang senador. Meron tayong command responsibility bilang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Although yes, independent body ka, inaasahan namin na mas mataas ang integridad na ibibigay mo sa mga hustisya. Pero bakit parang tila baga mabigat na nga, umiiwas pa? Bakit parang ganon? Sa mga gatong klaseng aligasyon, hindi sapat yung katahimikan. Diba? Dapat nanggagaling sa inyo yung sagot na gustong marinig ng publiko. Ito na. Pina-freeze na yung asset. Ganon. Kaso wala Ano yan? Yung impluensya ninyo, ginagamit lang ninyo sa mga gusto nyong abusuhin na tao? Ay, nagtatanong lang ako Wala tayong pinagbibintangan dito. Diba, mga minamahal? Ang iba kasi dyan, puro press con. Diba, puro influence, puro leverage yung ginagawa instead na magtrabaho. Well, kung sa bagay, dalawang Boying talag. Isa nga lang, palpak na, nagkaroon pa ng pangalawa. Ay, aray mo. Nakakalungkot para sa mamamayang Pilipino itong ginagawang trabaho ninyo. Now, anyway, it's me again, Alicia ninyo, mga minamahal. Yan, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.